Tila ito na nga ang umpisa ng pagbagsak ni President Bongbong Marcos. Ito nga ay matapos na lumabas na sangkot din ito sa katakot-takot na nakawang nagaganap ngayon sa kaban ng bayan. Ayon sa balita, hawak na umano ito ng kapulisan matapos nga daw itong magtangkang lumipad papuntang ibang bansa upang takasan ang mga kasalanan nito. Narito panoorin ang video kung paano nabisto ang pagnanakaw ni Pangulong Marcos. Inaalok talaga sa mga congressmen kasi doon nagsisimula yung deliberation. At noon ay sinabi nga na yung allocable ay nasa 350 billion kagad yun, given the number of the members of the House of Representatives. Over and above that, papasok yung leadership na another 100 billion. Kaya yun lang, 450 na. Pagpasok ng unprogrammed, another 150 billion. At katapos-tapusan nito, ito na yung bicameral na another 400 billion pesos. Doon na kwenta, doon sa pag-uusap na yon, Mr. Chair, na ang talagang nadadagdag pala sa original ceiling ng NEP ay at least 1 trillion pesos. Engineer Alcantara, nandun ka nung tinatanong ko ito at na-establish natin ang bahaging ito. Tama ba? Yes, Your Honor po. Salamat po, Mr. Chair. Thank you. Senator Bamaquino is recognized. Maraming salamat, Mr. Chairman. Magandang hapon po sa mga kasama ho natin. Engineer Bernardo, yung tanong ko po ay tungkol sa proseso ng pagbabudget ng mga proyekto. No? Kasi ang alam ko ho niyan, kunyari may mga local government officials sa tingin nila kulang ng hospital sa kanilang municipality. Maglalabi sa mga kongresista at senador, siguro po, pwede naman po i-push natin na magkaroon ng ospital dito po sa amin. Wala ho kaming ospital dito. Yun yung alam kong proseso. Pero dito po sa salaysay ninyo, parang baliktad. Parang kayo po, yung DPWH at yung contractor, yung nagbibigay o nagsasuggest ng mga proyekto sa mga lawmakers. Tama ho ba? Kasi parang ganun po yung dating. May tatawag, ito, may mga proyekto ko, ito na yung proyekto ninyo. Ganun po ba yung nangyayari? Mr. Chair, if you will go to my attachments in my affidavit, there is a system workflow po dito na makikita nyo po na simula yung mga local government officials and then yung pong ating mga ibang mga nandito sa baba have been proposing projects for the regional development councils. So, yun po yun na hindi naman po ganun pangkaraniwan, although minsan po nangyayari po siguro yung binabanggit ninyo na naaalok ng na gusto mong pagawa yung ospital. Pagka po mga kaibigan nila yung representatives or meron po sila doon sa RDC and they want to be funded. Yun po yung ganun. So, ibig sabihin po, Engineer Bernardo, galing sa RDC yung mga proyektong ito? Sometimes po galing sa RDC, but sometimes, sabi ko nga po sa inyo, of course, mga ospital po, when it's government hospitals, are really the properties or example ko lang yung ospital, no? But ang tanong ko ay, saan nanggagaling yung mga proyekto? Mula ba to sa, kunyari, yung tamang proseso na RDC? Or mula ba ito sa constituents? Or galing ito sa mga DPWH at contractor? O halo-halo na po? Halo-halo na po. Hindi ko po ma-distinguish, Mr. Chair. Kasi nga po, meron pong malawak na universe ito ng panggagalingan ng request. There may have been some projects which are being lobbied in the department through Yuse Cabral to Secretary Bonoan. Meron pong contractor na inirekomenda sa congressman, isinama po sa listahan. Okay. Meron pong... I'm going to ask your opinion here. At alam ko po, opinion nyo lang naman ito. Kasi ang nangyayari po sa bansa natin, maraming infrastruktura, hindi po talaga maayos yung paggawa. No? May flood control sa wala namang flooding. May mga flood control sa may flooding, hindi naman sapat. Or hindi po nasa tamang standards. No? Nung nakaraang hearing ng DPWH, Yusek Bisnar was there. Lumabas na 22 classrooms lang yung nagawa ng DPWH buong 2025 or up to October 2025. So nagtataka ako, bakit yung infrastruktura parang hindi siya tumutugma, no? Yung kailangan ng tao hindi tumutugma. At yung isang pag-iisip ko dito ay baka dahil hindi talaga galing sa pangangailangan
yung ibang mga proyekto galing sa anong porsyento ang pinaka madaling paghati-hatian, no? So, sa tingin nyo po, anong porsyento yung talagang infrastruktura na kailangan ng tao, gaya ng classroom, ospital, yung tamang farm-to-market road, yung tamang flood control, at anong porsyento yung talagang nilagay lang para pagkakitaan, no? Can you still distinguish that, Yusek Bernardo? Opinion lang naman. Mr. Chair, medyo mahirap po sagutin yung tanong ninyo. I'm sorry po. But, however, sometimes, those who are proposing projects are dependent on the district engineers and regional directors. Kasi po, pagka po pinalalagay nila yung mga titulo ng proyekto, pag hindi naman po tingin ng DPWH, hindi naman talaga po pwedeng ilagay, hindi po nagiging priority. But definitely, it boils down to those na sa appropriations po nangyayari. So, Okay. yun nga po yung pinopropose. So let's talk about priority, no? Kasi ito po yung haka-haka, no, ng mga tao. Sabi ho nila, yung classroom kasi, maliit yung kita dyan. Kaya hindi siya prioritized. Ito mga iba, nasa 25 to 40% ang pwedeng kitain, yan yung napaprioritize. Kasi nagtataka po ako, in the last so many years, napakakonti ng mga classroom na nagawa po natin, no? Talagang malayo siya sa hinahabol natin. So, naging ganun po ba yung pag-determine ng kung ano yung ginagawang proyekto? Nakadepende kung ano yung may kita at ano yung walang kita? O nakadepende po yan sa ano yung nasa sa NEP o nasa GAA o kung ano man? Kasi marami rin pong nasa GAA, hindi rin naman po napapatupad, di ba? Yusek? With regards po dun sa particularly DepEd projects, I think there is already an allocation for DepEd for the construction of classrooms in the NEP. So sila po yung nagsasabi nun, siguro po ang Appropriations Committee, ang nag-aalat po ng certain amounts for the construction of classrooms. Pero hindi siya nabubuo eh. Nandun yung pondo, and every time we look at the accomplishment report, hindi talaga nabubuo. Kukunti lang yung nabubuo. In fact, for 2025, 22 lang out of 1,700 yung nabuo. No? So nagtataka ako, bakit yung ibang proyekto mabagal at yung ibang mga proyekto, hindi pa nga completed, nakatatak completed na siya? Yusek. Ano lang naman po to? Opinion nyo po ito bilang isang nagtrabaho po sa DPWH. Mr. Chair, yung po bang sinasabi nyo ay yung complete classrooms or hindi po nakukompleto yung proyekto or kabuuan po ng pondo? For 2025, as of October 2025, 22 pa lang yung completed na classroom, no? Out of 1,700. And in previous years, marami ring anecdotes o maraming submission po sa amin ng mga LGU na mga classroom na hindi natatapos or hindi naman siya ghost pero hindi nabubuo, no? At yung sabi-sabi po on the ground is because hindi to naging priority ng DPWH kasi maliit yung kita dito. So, would you say totoo po yun o mali po yun? Your opinion lang po. Sa akin pong opinion, hindi po ganun yun, Mr. Chair. At doon po sa numero na binabanggit ninyo, hanggang sa ngayon po, kahit po wala na ako sa DPWH, hindi po ako naniniwala na ganun lamang karami ang eskwelahang natatapos. Yun po yun. Nandun po kami sa hearing. Si Secretary Dizon mismo yung nagsabi niyan. This is my opinion, Mr. Chair. However, we have here Director Danny Villa, who is in charge of Cebu. Baka po dyan lamang makita natin may mga eskwelahan pong natapos sila dahil po doon. At saka yung eskwelahan po kasi, medyo matagal gawin other than kwan. Alam niyo naman po, buildings po eh. At the same time po, yan pong ganyan, DepEd po, usually, nahuhuli po sa amin ang download ng pondo. Because we need to coordinate really with mga, mga tao nila. Sometimes, validation po ng both, doon po nagtatagal. And remember, meron pong minsan, June na po nababagsak sa amin ng ng pondo. So yan po yung sinasabi, yan yung rason Yes kung po. bakit Isa pong mabagal reason. yung paggawa, no? Isa pong reason. Yusek Bisnar was there in the hearing. Yusek. So, October yon, no? Ito, ano na ba ngayon? November na. May update po ba tayo kung ilan na yung classrooms na nagawa? Hindi na po siguro 22. Siguro naman po dumagdag na. I-check ko po, Your Honor, yung Okay. exact figure and we'll make a report, Your Honor. So yung pagpa-prioritize, Yusek Bernardo, former Yusek Bernardo ng mga proyekto, kasi, di ba, sa isang lugar, how is the prioritization made? No? Meron namang, alam ko maraming mga proyekto lalabas yan sa GAA. So all of those will be funded. Pero pagdating po sa inyo, ano yung inuuna? Is it based on the RDC? Is it based on pinipressure kayo ng mga kongresista at senador?
Ano yung rason kung bakit yung isang proyekto mas mabilis magawa kaysa sa ibang proyekto? I think yung proyekto po sa amin, nung ako po ay undersecretary, hindi po dumidepende sa gusto naming matapos ito kaagad or meron kaming ano. Ang amin po kasi, we rely on the duration of the projects itself. Kung gaano po kabilis talagang gawin. Hindi po namin, ayaw po namin na ang project ay mabagal. In fact, nire-reward pa nga po namin yung mabibilis magpagawa ng mga district or regions. So, natatapat po siguro na yung mga proyektong iyon ay mahirap gawin, may complexity po ng paggawa. Kamukha po ng eskwelahan minsan, yung sinasabi ko sa inyo, buildings. Whereas yung pong roads, mas madali pong gawin kaysa sa mga buildings. Yun po yung nakikita namin. And as far as we know po, doon sa pondo po ng bawat distrito, we allow yung 30% po to be identified as local projects. While 70% of which, yung allocable pong tinatawag, we identify projects by proposing yung pong O1 and O2, which is national roads and bridges, and then O2 po, flood control. Yun po yung aming prioritization ng projects. Okay. Ito po yung sinasabi ko na allocable. Okay, Mr. thank Chair. you, Engineer. Dun sa 30% local, dun yung RDC? No, Mr. Chair. Ang akin pong pagkakakuan is that the RDC, upon the identification of the RDC with the projects being proposed by the district and the region, wish list po lahat ito eh. Yes. Wish list. And those wish lists are being forwarded to the department through Jose Cabral, who later on identifies what are those projects that are really to be funded. Yun po yung ganun. So, in-identify what are to be funded, and then babalikin sa inyo, ano yung naaprubahan. Pagbalik po sa inyo, kasama na yung mga proyekto ng mga legislador at yung proyektong in-approve ng DPWH na we assume galing sa RDC. Meron po ganun. Meron po namang, I think, meron din pong hindi nagagaling sa RDC. Hindi po ko po alam. But I may have to, I may have to correct my po. Opo, it's Pwede okay. po tingnan yun. Nakikita naman po Oo. yung submission ng RDC within the wish list and those projects which were funded without the RDC approval. Masasabi nyo ba yung porsyento po niyan? Ano yung galing sa RDC? Ano po yung galing sa other proponents? Kasi lumalabas po ngayon, di lang naman listador yung pwedeng proponent, no? So, RDC, other proponents, would you say 50-50 yan? 70-30? Malaki po yung siguro yung sa RDC. Although, Mr. Chair, while those projects being funded are not RDC endorsed, later on, nagkakaroon po ng confirmation din ng RDC. Because those projects which were identified within the wish list are already okay na po yung dokumento, while those po na hindi na-identify na wala sa RDC are being taken back to the local government sometimes at saka po pinapatakbo din po sa RDC to get their approval. Okay, so ang isang suggestion po kasi dito ay dapat lahat ng proyekto sa ating GAA ay dumaan sa RDC. Kung ikaw ay kongresista at senador, dumaan ka pa rin sa RDC. No, yan yung isang suggestion po sa amin. Would you think that would solve some of our problems pagdating sa mismatched infrastructure or maling infrastructure na ginagawa sa ating bansa? I'll also ask you, Sec. Bisnara. Go ahead, Engineer Bernardo. I think it will greatly help po. However, meron pong minsan problema po ng national elected officials and local elected officials, yung pong ganyan. Maaari pong mag-ipitan sila. Pagka po may proyekto na hindi po na-approve ng RDC at nalagay po dito or nilagay po dito, maaaring harangin po ng mga local chief executive. That's so, the yun po problem. yung pwedeng problema. Oh, yun yung problema. Yusek Bisnar, what do you think of that suggestion na kahit kami dadaan sa RDC? Kumbaga, maaga pa lang, kung may mga nagpaparefer sa amin ng mga proyekto, papadaan rin namin yan dapat sa RDC. At yung RDC may approval at yun yung lalabas sa GAA. Ano pong tingin po ninyo? I personally agree with that, Your Honor. Engineer Alcantara, baka lang maka-add ka dito sa discussion. Anong porsyento ng proyekto po ninyo dumaan sa RDC? Anong porsyento po yung diniretso ng mga proponent? Your Masasabi Honor, niyo po ba? Hindi po ma-determine, sir, kasi po yung wishlist, tulad po sa akin, pag nag-submit kami, normally, base doon sa needs ng tatlong congressional district. Normally po, ang dami po nun kasi wishlist nga po eh. So, mga 15 billion. Tapos, sasabit po namin yon. Pero central office na po ang magde-determine po nun kung alin po doon sa wishlist namin. Yung, kunyari, nag-submit kayo ng 15, yung ibabalik ng central office, magkano na lang? Normally in-approve. po, base doon sa kanilang matrix of allocable,
tulad po sa amin, ang pagkakatanda ko lang po, siguro po yung tatlo po, isang I think 1.2, isang 1.9, siguro mga 4 billion out of the 15. So malayo, no? Napakalayo po. Doon Your sa Honor. 4 na yon, kasama na doon yung may proponent na legislador. O wala pa doon? Wala pa po, Your Honor. Yung may proponent, in your experience lang po Opo. 4 plus anong numero yan? Yung i-didiretso ng mga legislador po sa inyo o iba mang proponent po sa inyo? Aabot ng ilan? Hindi naman po fixed. Minsan po, may 500, minsan may 250. Ganun lang po. Million? Opo, hindi po, sir, ma-determine. Depende po kasi sa may kausap po, doon kay Kong Saldi. Hindi ko naman po alam kung... So, sa isang taon, 4 billion, ito lang, example lang naman to, no? Para lang meron kaming ideya. 4 billion yung ibabalik ng Central, galing yon sa wishlist ninyo na dumaan sa RDC. Tama, no? Yes po. And then may dagdag yan, you're saying hindi naman umabot ng 1 billion. O lampas siya sa 4 billion. Lakpas po. Kasi po, normally, yung NEP po namin, minsan po maabot ng 10. Doon po sa kabuuan. So, yung galing sa proponent, quote-unquote, More or less mga ganun po. more Mga than the 6. galing sa RDC na mula sa Central na ina-approve. Yun lang po yung sir, 4 lang po yung binabanggit ko na ina-approve ng Central. Example lang to. Yes po. And would you say, in your years of experience, ganoon yun, mas malaki yung ginagawa nyo na galing sa proponent at allocable kesa sa galing sa Central at RDC? Hindi sir, actually, nung naging DA po ako ng 2019, hindi po ganun kalaki ang funding po namin. Kumbaga nag-shift Yes po, yung porsyento Nag-start lang po yung 2023, 24. And, na lumaki, na mas malaki yung galing sa mga proponent kesa sa RDC. yes, Your Honor. Okay, so that's clear, Mr. Chairman, no? So, ang nangyari, sometime in the past 2 or 3 years, dumami yung mula mismo sa mga legislador or sekretary or kung ano man, kung sino man proponent, dumami kesa dun sa dumadaan sa yung sinasabi nating tamang proseso na Regional Development Council. Tama po? Yes, Your Honor. Okay, and the shift happened what year? I think 2023 lang po nag-start Na nagbago ito? Yes po. Okay, thank you, Engineer Alcantara. Let me ask Yusek Bisnar. Hi, Yusek. I'll also be asking Attorney Fadulyon, no? Baka, yes. So, Yusek Bisnar first. So, ito pong last time tayo nagkita, nangako po si Secretary Dizon ng Transparency Portal. Is this already operational? It will be launched very soon, Your Honor. Ano yung very soon, Yusek? Within the year? Within the month? Definitely within a month's time. Okay. At yung lalamanin po niyan, yung mga kontrata ng gobyerno. Tama po, no? From all the districts. Yes, yes, Your Honor. Okay. Kasi mahalaga yung move na yan sa taong bayan. Makita natin na may pagbabago sa sistema. So, before the end of the year, ang pangako po ninyo noon, nung hearing, at inuulit po ninyo, ay maglo-launch kayo ng transparency portal na kung saan makikita lahat ng mga kontrata ng lahat ng mga distrito ng DPWH. That's correct, Your Honor. Okay, and that will be a big step. Wag sana pong ma-delay, no, yung pag-launch po niyan. Attorney Fadulyon, kayo po ang representative ni Acting Secretary Vida. Am I right, no? That is correct, Okay. Mr. Chair. Can you give us an update? If I'm not mistaken, yung presidente po, the president said, was it yesterday? May press ko nata siya. Sabi niya na many of these cases will be filed within the month. Is that a correct assessment? Baka po you can give the public an update, no? Marami pong nagsasabi over 100 days na, marami ng bagyong dumaan, marami na pong nangyari pero parang hindi pa gumagalaw ang mga kasong ito. Can you give us an update with regard to the cases and an update kung magkano na po ba ang na-recover natin na perang nanakaw sa bayan? Sige po. Mr. Chair, as we can give an update as far as the cases which are being investigated by the Department of Justice. So far, we have 5 cases right now which are undergoing preliminary investigation. And if only to add, earlier there was a question by Senator Erwin Tulfo as to what can be done to prevent the departure of prospective respondents who are charged or involved in the flood control projects. We can apply
during the course of the preliminary investigation for a precautionary whole departure order with the courts to prevent them from leaving the country during the course of the investigation. Now, going back to the cases, Mr. Chair, the 5 cases are going to start preliminary investigation today, and we hope to be able to finish the results of the investigation by mid of December. In the process also are cases which are being evaluated. We have about 6 or 7 cases which are being evaluated now. So, This does not include only DPWH officials but also proponents. marami hong lumalabas na bagong impormasyon, no? Tama po. Marami pong But lumalabas, Mr. Chair. we're talking about the information you have already. Kasi nagsimula po itong hearing, 2 buwan na po siguro. You also started your investigation. Si ICI, more than a month na rin po sila. Are you saying na yung unang paglabas po ninyo ng mga charges ay December pa po ito? It most likely will be, sir. And if I may be allowed to explain. Ang Sige po. dahilan po niyan, dahil sa totoo po na nagsimula yung investigation dito, marami po mga pangalan na binanggit. Pero hindi naman po nangangahulugan na dahil ito'y may mga pangalan na nabanggit dito, whether they are DPWH officials or members of Congress, automatically we can charge them. We have to be able to get evidence and gather evidence that we can sustain hanggang makarating po ng husgado. Kaya nga po yung proseso ng pakikipag-usap sa mga testigo ay patuloy po namin ginagawa. And there are developments which come up every time we talk to them. But there is also a requirement in the law which says that kahit na mayroong testigo na lumantad, kailangan po kayang i-corroborate, no? Meron pong magsusuporta, hindi lamang po yung sinabi ng taong yon. Kaya ang nagiging dahilan kung bakit tayo naaantala is because hinahanap po natin yung corroboration para doon sa mga tao na nagbibigay ng kanilang salaysay sa Department of Justice. Tama naman po yan na kailangan po maghanap talaga ng corroborating evidence. No? But alam nyo naman po na in the next few weekends, may mga rallies po calling for further action or action on the part of the executive pagdating po dito sa nangyayaring investigasyon. Alam nyo naman po yan, di ba? We are aware of that, Mr. Chair. However, we stand by the position that we cannot sacrifice the quality of the cases for expediency. Opo. So, the last time we had a hearing here, yung nabanggit po was 60 days. 60 days is I think this week. Ngayon po you're saying kailangan ng isa pang buwan. Sir, yung binabanggit pong 60 days noon, 60 days po from the inception of the preliminary investigation. Yun po ang takdang panahon na ibinigay sa amin. Yung pag-gather po ng ebidensya, pag-build up po ng kaso, ay hindi po sakop noong 60 days na sinasabi natin. So, kung tutuusin po, ngayong hapon, magsisimula po yung pagdinig ng 5 kaso na final ng Department of Justice at bumibilang na po, tumatakbo na po yung 60 days niyan. Kaya sinasabi po natin na by first week or probably the second week of December, we will or we may have resolutions already to these cases. Opo. Napansin niyo po parang Senator Bam, malungkot. kindly Just to wrap wrap up, opo. Yeah, you can have additional 2 minutes if you want. I'm wrapping up, Mr. All right, Chairman. thank you. Siguro po napansin po ninyo na malungkot ang Christmas ng mga tao, no? Mahirap po magkaroon ng Christmas spirit ngayon. Tuloy-tuloy yung mga bagyo, mga typhoon, mga sakuna. Of course, maybe in the second round, we can talk to our friends from Cebu. Pero yung isa rin hinahanap po ng tao, hustisya. No? So, we will hold you to that, Prosecutor General, that there will be a resolution to these cases by the middle of December. Tama po, no? Yes, Mr. Chair. Right. Maraming salamat. Titiyakin po namin na itong mga kaso na to ay ma-resolba at yung ibang kaso pa po na patuloy na iniimbestigahan ay maisasampa at maire-refer na rin sa Office of the Ombudsman. Before the end of the year. Before the end of the year, Mr. Chair. All right. Maraming salamat, sir. Maraming salamat, Mr. Chairman. Thank you. We'll have a 30-minute lunch break after Senator Sherwin Gatchalian. We'll be back at... Anyway, 30-minute lunch break after Senator Sherwin. Thank you, Mr. Chairman. Maraming salamat po. Mr. Chairman, I'll start off with itong excuse letter ni Mr. Saldico at kanina pa ho nababanggit yung kanyang pangalan. Dito po sa kanyang excuse letter, meron ho siyang pinadalang medical records.
na sinasabi niya na hindi siya makakadalo ho dito dahil meron siyang karamdaman. Pero nung tinignan ko po itong pinadala niyang medical records, unang-una po, this is dated January 23, 2025. No? So outdated na ho to. And then pangalawa ho, I consulted our Senate doctor at ang unang sabi niya rin sa akin o sa amin, sa team ho namin, ay outdated na rin ho itong medical records. At pangalawa, based sa kanyang pa-analysis, wala ho ditong nakasulat na karamdaman na hindi ho, wala ho nakasulat na karamdaman na nagsasabing hindi siya ho pwedeng dumalo ho dito. At pangalawa, itong medical records niya ho, nakasulat ho dito, dinischarge siya. Hindi naman ho siya inilagay sa ospital. At nagpadala rin ho si Mr. Saldico ho ng appointments. So sa kanyang supposedly appointment sa Massachusetts General Hospital, this is dated September 22, 2025. So ano na ho ngayon, November 14. No? So almost 2 months na po ang nakaraan. So in other words, Mr. Chairman, hindi ho katanggap-tanggap itong excuse letter ni Mr. Saldico at hindi ho ito para sa akin, hindi ho ito katanggap-tanggap na gamitin na hindi ho siya pwedeng dumalo dito sa ating pagdinig. So I would like to make a conditional motion, Mr. Chairman. Conditional dahil depende ho kung magkakaroon pa tayo ng hearing, depende sa usapan ho ng ating mga senador, na kung magkakaroon ho tayong isa pang hearing, mag-issue ng supina para po puwersahin ho siya pumunta ho dito. And the next move, kung hindi pa rin ho siya pumunta, mag-issue na ho ng contempt. No? Yeah. So I would like to make that conditional. Conditional lang ho to, Mr. Chairman, subject to the discussions among the senators and of course, the decision of the Blue Ribbon Committee. So I would like to start off with that, Mr. Chairman. Same treatment, ganun din po ang gagawin natin sa mga inimbita natin na hindi dumalo. Susunod, papadala natin sila ng supina, tulad yung sina Pakana, Regional Director, pinaimbita ni Senator JB, and all the others na hindi sumipot in today's hearing. So, please proceed. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, ang sunod kong tanong ho kadugtong ng tinanong ni Senator Bam Aquino, and this is in relation to the RDC endorsement na pinapakinggan ko ho kanina si Yusek Bisnar. And base ho kasi sa datos na nakita ho namin, galing po ito sa DepDev, na ang baba po kasing ang batting average ng mga RDC endorsed projects na nakakapasok po sa NEP at nakakapasok rin sa GAA. Only less than 35% ang nakakapasok. So, kahit anong meeting ho ng RDC, kahit ano pong lapit ng mga LGUs ho doon, ang nangyayari ho, dahil nga, siyempre, laban-laban rin sa mga projects, di ba? Agawan rin ho yan ng buong bansa. Naintindihan ko naman dahil yung mga regions, they're competing with other regions for funds. No? So, hindi ho nakakapasok ang lahat. Pero we also want to avoid yung mga nangyayari ngayon na kung saan may mga projects na hindi po coordinated with the DPWH or hindi po coordinated, most especially with the LGUs. Dahil yung sa mga naririnig ko sa news, actually narinig ko to kay Secretary Vince sa one of his interviews, na even yung mga LGUs hindi alam na mayroong multi-billion projects na ginagawa ho sa kanilang lugar. A case in point there will be the Mindoro Flood Control Project, no? Yung sa Oriental Mindoro. So maraming mga cases ngayon na yung mga projects ay bigla nilang sumusulpot sa kanilang lugar pero hindi ho alam ng mga LGUs. So I want to ask the DPWH dahil marami rin kasi tayong mga LGUs, no? Na lumalapit po sa kanilang congressmen, lumalapit po dito sa Senate. What is now the reform that the DPWH have undertaken para po ma-avoid na rin ho natin itong mga uncoordinated projects with the DPWH itself and uncoordinated projects with the LGUs?
Meron ba ho kayong reform na ginawa o meron ba ho kayong suggestion para hindi na ho ito maulit? Kasi importante ho, ma-coordinate eh. No? Lalo na, like for example, I heard doon sa interview po sa Quezon City, meron silang sariling master plan for drainage system pero hindi naman coordinated yung kanilang flood control. So ano po ang may internal reform ba ho kayong ginawa para hindi na ho mangyari itong uncoordinated projects? At ano po ang pwede niyong isuggest sa mga sa Senate or sa Congress para hindi na ho maiwasan na ho yung mga ganitong issue? Mr. Chair, what I heard from the Secretary is aagahan po yung preparation for the 2027 budget ng DPWH. And before doing so, magsaset po ng certain parameters para po dadaan po dito sa parameters na ito yung bawat proyekto na ilalagay po sa NEP. Kasama na po dyan yung coordination po with the LGUs at yung inclusion po nung recommendations from the RDCs at saka po yung base po sa master plan among others, Your Honor. Balikan ko lang yung sinabi kanina ni Engineer Alcantara. Kapag nagsasubmit kayo para sa NEP, di ba? Sinong Mr. kausap nyo? Mga congressmen ng probinsya, ng First Bulacan? Hindi po. Bali po, Saan doon po, nanggagaling yung listahan nyo? yung pong sir na 30% na tinatawag po namin LIP or Local Infra Projects po. Yeah, local infrastructure. Minsan po, yun po yung mga request ng barangay captain, mayors, minsan po request nila sa congressman na pag po gumagawa na po kami ng listing, nagtatanong din po kami kasi LIP po yun, Yes, Mr. pero Chair. hindi dumaan sa LGC, sa Local Government Councils, hindi. I think Hindi na process. hindi po sa RDC na po, sa regional office po kami, then sila region po sa RDC po pinapasa, Your Honor. So, dumaan pa rin siya sa Yes po, RDC sa po. preparation phase, meaning from municipal, city, provincial, all the way to RDC. Yes po. RDC kayo kumukuha. Normally po yung request po nanggagaling Bakit po. puro flood control? Hindi po, Your Honor, doon po sa allocable na sinasabi yung wishlist na pinaprepare namin, 70-30 po yun. 30% yung local infra, 70 po contains 01 and 02 as explained nga po ni Yusek Bernardo. Yeah, kasi kung galing sa RDC, wala kaming problema eh. Dumaan niya sa proseso ng preparation, di ba? Planning. Yes po. Pero it seems na pag nag-implement, wala eh, walang saysay. Sir, as I recall po, itong nakaraan po, doon po sa mga nadagdag na mga flood controls, actually we seek the approval of the Provincial Development Council. Pinapirmahan po namin yun. Sinabit po namin yun. As I recall, sinabit po kay Governor Daniel along with the members of the PDC. Nandiyan po yung representative ng LMP, ABC, ganun po, yung mga members po nila. Yung wala po doon sa RDC, dire-request din naman po namin sa PDC. Minsan po, municipal council naman po yung pinagre-requestan po. Thank you, Senator Win. Pero Engineer Alcantara, yung mga projects na lumalabas ngayon, ang claim ng mga LGUs hindi nila alam eh. So ibig sabihin hindi alam ng sanggunian to, hindi alam ng whether provincial, whether municipal. Ang nakikita namin sa media, sinasabi nila hindi nila alam itong mga projects na ito. So kung dumaan to sa kanila, quote-unquote, dapat alam nila ito, lalo na kung sanggunian. Actually po, sa case po ng Bulacan First, ang pagkakatanda ko po, sa PDC ko po ni-request yun, Your Honor. Yung mga lumabas po na hindi sa wishlist, Your Honor. Ang pagkakatanda ko po, Your Honor po. PDC ba ang nag-request sa iyo? Hindi po, kami po. Kasi po, nung ano po, bago po ma-release yung SARO, may requirements po ang department at that time. I think, wala po. Required po kami ng department to submit the PDC or yung MD, yung Municipal Development Mas Council. maganda, even bago pa sa NEP, may PDC na. Diba? Bago pa maging GAA yan, dapat may PDC na. Hindi yung palabas na yung pondo, parang compliance nilang to eh. Yes po, gano'n po yung nangyayari. Parang compliance nilang dyan dahil andyan na yung pondo eh. Yes, Your Honor, gano'n po yung nangyayari. Yun ang maling practice.
Once lang naman po, ito pagkatanda ko po, ito lang po yung nakaraan, Your Honor. Oh, dapat do you agree, Yusek, dapat yung PDC, whether sanggunian or provincial, dapat prior ng GAA nandyan na siya para coordinated lahat. Hindi kasi maganda na nandyan na kasi yung pondo, hindi malalabas yung saro mo kaya kumuha ka ng PDC. Parang ano na lang to para sa akin, parang fake compliance na lang dahil kung hindi lalabas yung pondo. Noted po, Mr. Chair. Ganun ba ho ang procedure ngayon na dapat mayroon sanggunian, mayroong bago mapasok sa GAA, or at least sa inyo, bago nyo ma-recommend to the NEP? I think yun po ang direction po na pupuntahan po under Secretary Vince, Your Honor. Okay. So for 2027 budget, ganun na makikita nating requirement. Yes, Mr. Chair. Kasi malaking problema ho kung hindi coordinated with the LGUs talaga eh. Marami sa mga LGUs, yun na nga, bigla nabubulaga na lang na meron palang project dyan, whether flood control, whether kalsada, whether yung multipurpose building, marami sa kanila, bigla nilang nagugulat. But in this case, sa laki ng flood control, hindi pwedeng hindi i-coordinate sa kanila dahil constituents sila ang maapekto nito eh. So yun ang dapat maayos moving forward, Yusek Bisnar, dahil we have to avoid itong mga uncoordinated projects. The best is RDC, of course. Dahil pag RDC, talagang region-wide coordinated. But importante coordinated even prior to the projects being included in the NEP. Yes, Mr. Chair. Thank you for that, Yusek. My next question is for Mr. Bernardo. Nakita ko dito, Mr. Bernardo, na actually susundan ko lang yung mga tanong ni Senator Pangilinan kanina. Nakita ko dito in your statement, like for example dito kay former Secretary Bonoan, na on page 18, line 142, nakasulat dito, Engineer Alcantara gave 10% of the value of the projects. When you say 10%, ito po yung SOP na tinatawag. Yes po, Mr. Chair. Okay. And dito sa statement na ito, hiningi ni Secretary Bonoan a project worth 450 million. Tama po ba? No? It refers to the attachments po, Mr. Chair. Hindi ko po na go over. Yeah. But if it matches with the attachment, Yeah, po it's yun. in number 139, statement 139. Sometime in 2022, Secretary Bonoan directed me to submit a list of projects for possible inclusion in the NEP for 2023 around 450 million. Tama? Yes po, Mr. Chair. So, 10% of 450 million ang nakuha niya. So, hindi ko po 45 million ang nakuha niya. Opo, but if it's 2023, 10% po yun. Oh, 10%. Ito, nakasulat. 2023. Pagka po, noong 2024 po, iba na po eh. Oo, tama. So, 2023, kumuha siya ng 45 million dito sa 450 million worth of project. I think yun po ang matching po. Yes po, Okay. Mr. And Chair. then si Engineer Alcantara ang nag-deliver nitong 45 million? As far as I'm concerned, sa kanya po nanggaling yung hindi ko po, I cannot, again, with the details po, hindi ko po, we have some restrictions from the, to give the details for... Pero galing ho itong Yes. affidavit ho sa Yes po. inyo. Yes Oo. po, sa kanya po nanggaling. Oo nga, galing ito sa affidavit. So I'm just clarifying Yes. some statements in your affidavit. No? Yes, Mr. Chair. If it's stated in the affidavit, it's very clear po. na Okay. ganun So po yun. ang tanong ko lang naman, si Engineer Alcantara ang nagbigay ng 45 million pesos para ibigay kay Secretary Bonoan. Sa akin po binigay at ako po ang nag-ayos noon kay Secretary. Personally nyo binigay kay Secretary Bonoan. Sometimes it's personal, but sometimes, In yun nga this po, Mr. particular Chair, case.
Can I again, ano po, my lawyer? Oh, So well, we are- nandito ho kasi. So I'm Apo, just asking yes po, the yes po, I'm yes po. asking the modality kung Yes po. kung kayo ba or binigay niyo, Apo. 'di ba? Yes po, Mr. Chair. Kung ganun po, I need to, ano lang po. Sige, po, Sige, Senator. sige. And Yes po. i-clear nyo na rin sa council ho ninyo kasi I'll ask the same for the other kasi consistent yun sinasabi, no, in number 146 Engineer Alcantara gave 15%, in 149 is Engineer Alcantara gave 20%. So I'll ask the same. Tapos dulo sa dulo 155 nakasulat dito 15% is the average commitment. So I'm going to ask the modality. Kayo ba ho personally nagbigay? Mr. Chair? Yes, go ahead, Apo. Mr. Bernardo. Can I, ano po the question, Mr. Chair? Ito, Sorry po. ito lang. Sorry po. Ang tanong ko lang naman, itong 10%, itong 45 million, this is 10% of the 450 million. Kayo ba ho personally nagbigay kay Yusek former Secretary Bonoan? Hindi ko po matyak kung ako po o ang aking driver. Okay. Pero meron kayong binigay sa kanya? Meron po. Meron po. Okay. And then itong 10% Engineer Alcantara, galing ito sa contractor. Yes, Your Honor. Okay. So in advance to ng contractor. Yes, Your Honor. Okay. So ang punto ko dito, Mr. Chairman, is for this particular case, nasa NEP pa lang, ina-advance na ng contractor Yes, Your Honor. for former Secretary Bonoan. In this particular case, Your Honor, base po sa affidavit ko, lahat po nung sinasabit ko kay Yusek Bernardo, wala po akong knowledge kung kay Secretary basta yun. binibigay mo sa Sa kanya. listahan lang po, Your Basta Honor. sabihin niya, mag-deliver ka dito 10% of that 450 million, 45 Basta kung million. ano po yung listahan lang po, Your Honor. Paano malalaman ng contractor na siya ang mananalo? Yung po yung tinatawag ko nung una, pag nagbigay sila ng raise, meron pong coordinator doon during the... Kasi sigurado in advance niya, in the hopes na Sila na po ang makikipag-usap doon sa coordinator, Your Honor. sinong coordinator? Sa district po. District Ano po yung private individual po yun. Sila mga contractor side po, Your Honor. sa contractor side. Yes po. So merong may nagbigay ng advance, may coordinator yung contractor na nagko-coordinate sa inyo. Hindi po, bali yun po ang nagmamanage po doon sa mga magbibid po. Your Correct, Honor. correct. Itong particular case na ito, yung nag-advance, sigurado ang kanyang expectation siya mananalo, di ba? Yes po, Your Honor. Kasi nag-advance siya, di ba? Yes po, Your Oh, Honor. so sino nag-aayos na siya mananalo? Yung pong coordinator po sa inabutan ko po ng 2019, siya rin pa rin po. Sino itong coordinator? Base po sa affidavit ko, Miss Lynn Macanas po, Your Honor. Lynn Macanas. Yes po. Okay. Siya yung nag-arrange na mananalo. Yes Kausap po. niya rin yung paano siya paano siya nananalo? Hindi ko na po alam, Your Honor. Ano yung modus? Hindi ko na po yung honor. Bali yung mga liaison lang po. ang, Hindi, may back, 'di ba? May back eh. Basta ang back po, babasahin lang po yung nahulog po ng mga contractor, yung mga sumali, saka po yung mga kasaling iba, Your Honor. Correct, correct. So papanulunin niya siya ng back, 'di ba? Base sa doon sa hinulog po, Your Honor. Hindi naman po mababago ng back yun. Kung yung amount po na nakalagay doon ay basta babasahin lang po yung lowest calculated bid. Hindi, alam ko Opo. nga ho, alam ko 'yon. Opo. Pero ang tanong ko, paano nananalo itong contractor na ito? Paano ipinapanalo itong contractor na ito? Base po doon sa coordinator, sir, sigurado po yung kasalin dalawa, malamang po mas mataas siya ng konti, Your Honor. So yun ang, kumbaga nag-uusap na sila, sino mababa, sino mataas. Ay, sila po, Your Honor. Sila na nag-uusap Yes po, noon. yes po. Okay. Ito po, Mr. Bernardo, ito namang noong 2023, merong 150 million. Tapos nagbigay si Engineer Alcantara ng 15%. This is worth 22 million naman. No, this is
146. No? Number 146. So ang amount nito is about 22.5 million. So ganun rin ho, kayo rin ang bigay kay Secretary Bonoan. Yes po, Mr. Chair. For this instance, kayo nagbigay sa kanya? Ako po yun. Ako Okay. po. Dito naman in 2024, may 900 million, pero tumaas na ho yung ibinigay, no? Naging 20%. So this is 180 million. Again, si Engineer Alcantara ang nagbigay. Ganun rin po, kayo rin ang nagbigay? Yes po, Mr. Chair. Itong particular instance na ito? Yes po, Mr. Chair. Okay, na 180 million. And ganun rin, Engineer Alcantara, yung contractor rin, nanalo. Yes, Your Honor. Okay. And then, meron pa dito kay itong number 155, for the 3 years, 5 billion ang nakuha 5 billion worth of projects ang hinawakan ninyo, Mr. Bernardo, for Secretary Bonoan 2023, 2024, and 2025 with an average commitment, no, of 15%. So lumalabas ho dito 750 million for 3 years, 2023, 2024, and 2025. And then may sharing to, no? 75% goes to former Secretary Bonoan, and then 25% pumupunta ho sa inyo. And then meron ring mga commitment kay Yusek Cathy. So itong 750 million worth of SOP, kayo rin ang nagbigay kay Secretary Bonoan? Yes po, Mr. Chair. But yes po, Mr. Chair. Pero yung pong kay Yusek Cabral, nabanggit lang po niya na kasama si Cathy doon. Ay, kay Yusek, dito nakasulat dito is pumunta sa, may 15% tapos naghati, no? 75% kay former Secretary Bonoan, 25% pumunta sa inyo. Yes po, Mr. Chair. But the 75% po goes to Secretary Manny Bonoan, pero hindi na po ako nagbigay kay Yusek Cabral. Ay, hindi na kayo nagbigay kay Yusek Cabral. Hindi na po. Regarding that po, hindi po. So itong mga projects na ito, for 3 years, ibig ho sabihin nito ay meron pong mga contractor na linuto na ang bidding at sila ang nanalo. At advance ang ginagawang modus. Maaari po, Mr. Chair, pero yun nga po yung listahan na I still have to recover the list or magkaroon po ako ng record. But I can, later on po, I will be supporting Ang punto ko ho, nasa NEP pa lang, meron ng advance. Yes po, Mr. So ibig Chair. sabihin, nasa NEP pa lang may kausap ng kontraktor. Yes po, Mr. Chair. Kaya nga ho, nakakapanlumo dahil hindi pa na-approve yung budget, meron ng lumalabas na lagay at meron ng kausap ng mga contractor. That's why I also support yung request ni Senator Pangilinan to give us yung listahan ng mga SOP na ibinibigay ninyo for the last many years and also the details. No, kasi gusto rin namin malaman kung sino itong mga contractor na ito. No, I know that kanina sabi ni Prosecutor General na pag-uusapan pa lang to, but it's important also to know sino itong mga contractor on the other side. Dahil mayroon ng collusion Prosecutor General, even from the start, ang punto ko dito, even from the start, hindi pa aprobado yung budget, di pa nga sure kung mapatatanggal yung project kasi pwede pang matanggal yan no, nagbibigay na ng SOP. That's what we want to find out. No? We fully concur, Mr. Chair, and we will take it up with the Secretary of Justice as to the extent that the witness can be made to reveal this information. And the only thing that he would probably request is that it be done in an executive Because session. the next suggestion or the next motion that I will
make to the committee is to request from the DPWH to blacklist these contractors. No? Because these contractors are also accomplices, no, of this entire modus. No? Kasi wala pa po yung budget, naglalagay na ho sila. No? So the point I'm trying to make is, itong mga contractors na ito should not do business with government because they're corrupting the system. We fully understand, Mr. Chair. That's why we want that list so that we can already furnish the DPWH para ma-blacklist na, no? Itong mga ito and never do business with government again. Yes, Mr. Chair, we will bring this immediately to the attention of the Secretary of Justice. Thank you, Mr. Chairman.